Okay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakinig ba kayo sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Sara Duterte? O updated ba kayo kung sino yung mga bagong karakter? Laos na po si Mary Grace Piatos dahil meron na pong bagong karakter si Andy Lim at si Alejandro Piquet. Talaga nga naman, sabi ko, insulto sa akin to diba? Andy Lim. Kasi pag sinabi mong Andy Lim, maitim, di ba? Ito yung mga typical na Titos joke di ba? Yung pinagko-combine yung mga pangalan. Lumang joke ito, 90s joke ito Pag parang Andy, yung pangalan niya, yung apelyido niya, Lim. Kaya pag pinagbigkas mo ng magkasunod, ng mabilis, Andy Lim, di ba? Insulto sa maiitim yun kasi Andy Lim. Si Ka-Coffee Andy Lim, okay lang. Sanay ako sa ganyang insulto, no? Andy Lim. At sabi pa nga ni Atty. Lorda Capunan, baka talaga Andy Lim, kaya madilim, kasi yung isang pangalan po ng beneficiary ni Sara Duterte na kanyang confidential funds si Mr. Piquet. Piquet! Kagano'n ka. Piquet na. Madilim talaga kasi nakapikit. Si Alejandro Piquet. Obviously, kidding aside kasi seryoso po pinag-uusapan natin dito. 600 plus million pesos po in confidential funds yung winaldas natin dito. Kung nakinig kayo ng hearing, o sige, i-summarize na lang natin, o yung kahit pinanood nyo sa mga news reports, halatang halata na hindi talaga ginastos sa dapat pagkagastusan itong confidential funds ni Sara Duterte. Ginastos po ito sa mali. Ginastos po ito sa hindi mga beneficiaries as indicated doon sa kanilang acknowledgement receipts. Saan ka ba naman nakakita confidential funds? Medicine. Diba? Bakit medicine ang ibabayad mo doon? Bumili ka ng information, okay, naintindihan mo yan. Sa Army, ginagawa yan, kailangan natin bumili ng information para ma-identify natin yung whereabouts o yung kinaroroonan, halimbawa, ng isang suspect. O kailangan natin bumili ng informasyon para mahuli natin o para sa isa nating operation. Okay lang yun. Pero, usually, ang binabayad cash. Bakit babayaran mo ang isang tao ng gamot? Medicine? Ewan ko, educate me, no? Bakit medicine? Parang may kulisap dito. Bakit medicine? Di ba? Logistically, ano yun? Bibili ka muna ng medicine? O sige, bumili ka muna doon sa Mercury Drugs worth 70,000 ang gamot kasi yan ang ibabayad natin kay Mary Grace Piatos. Hindi ba mas logistically efficient? Ibigay mo yung 70,000, siya na bumili ng gamot kung anong kailangan niya. Hindi ko talaga mag-gets yung logic doon. Baka naman may explanation na hindi ko lang alam, Kasi pwede rin naman. Hindi ko alam kung anong diskarte nila dyan. Bakit medicine yung ibabayad nila sa confidential funds? DOH yarn? Basta nangihina lang kayo sa DOH. O yun na lang yung binili nyo. Isang problematic pa. 11 days, okay. Wala nang question dyan kasi alam nyo na yan. 11 days, talagang confirmed po yan. COA na mismo kasi yung kanilang testigo kanina, yung state mula po sa ating auditor, definitely, ng Estado, ng gobyerno, ang Commission on Audit. Yung 11 days, na-confirm po talaga yan. Na-confirm yan. 11 days, yung 125 million pesos, para supposedly yun sa last quarter ng 2022. Pero ginastos lang po ng 11 days. Hindi ka ba magdududa dyan? Okay, sige. Para mas maintindihan natin. Sa isang taon, merong 4 na quarter. January, February, March, first quarter. April, May, June, second quarter. July, August, September, third quarter. September, October, November, December. 3 months yan kada quarter. O 4 na quarter Yung 125 million pesos supposedly for the last quarter of 2022. Kasi nanalo lang naman sila PBBM July na sila nakaupo, di ba? So itong last 2 quarters na lang, July, August, September, October, November, December. So meron po si Sara Duterte na 125 million in confidential funds supposedly for 3 months. Yung 125 million for 3 months dapat yung gagastosin yan. Pero ginastos po ni Sara Duterte yan ng 11 days lang. May mali ba doon? Sige, tanggapin na natin yung sinasabi ng mga dilis. Walang mali doon. Kasi 11 days disburse. Okay, sige. Pero parang sa ano daw yan, parang sa ilang business operations, binayaran mo ngayon, pero yung services gagamitin mo sa mga future months. Di ba? Pwede naman yun. Sige, tanggapin na natin yung argument ng mga dilis. Walang mali doon sa 11 days na kahit alam naman natin lahat, kahina-hinala na 11 days. Ito ang problema. Yung pinasa nilang acknowledgement receipts para sa last quarter na ito, para sa 125 million pesos na ginastos, labas doon sa period. Labas. 2023 na yung resibo.
2022 po yung pinag-uusapan natin. Diba? Paano mo ipapaliwanag yan? Yung budget na para sa last quarter, ginastos mo sa susunod na taon. Tapos yun pa rin ang pinasa mo na liquidation report without any explanation. Bakit? Yung dati kong pinagtatrabahuan, government agency, yun, napakahigpit ng finance namin. Kasi naghahawak din ako ng budget eh. Sige, bigyan ka 100,000, no? Ikaw yung head of the team, for example, no? Sige, ito yung budget ninyo. Babayaran mo yung accommodation, di ba? Ito yung expenses mo, magrerenta ka ng sasakyan, o pinakain mo yung resource person mo, etc. Ina-liquidate mo yan pag uwi mo. Sa simpleng agency lang na yun, na pinagsukan ko dati, no, napakahigpit na. Tapos ito kay Sara Duterte, kasi confidential funds, confidential yan eh. Hindi dapat pinag-uusapan yan. Gano'n ba yun? Mali-mali na yung pag-liquidate ninyo. Sanay na kayo dyan sa mali-maling liquidation. Ilan pa lang yan sa sinasabi ko Meron pa. Kasi kung papanoorin nyo yung hearing, napakahaba, no? Sinasummarize ko na lang. Meron dun portions sa report, no? Kasi naka-column. Yung program description, napaka-generic. Napaka-generic ng program description. Wala man lang detalye. Yes, confidential yan. Pero nag-audit yan, ibang opisina naman eh. Hindi naman typical na opisina ng COA na mag-audit ng typical expenses ng government agency. Yung information dyan, definitely handled with so much care. Pero bakit walang nakaspecify man lang ano yung project na yan, etc. Doon pa lang eh, magtataka ka na, ginastos ba talaga nila ng tama? Yung confidential funds na yan. Isa pa, hindi nagbalanse. Hindi nagbalanse. May discrepancy ng 150,000. Paano nangyari yun? Hindi nag-total. Wala ba kayong editor? Wala. Auditor sa OVP? Wala ba kayong accountant? Kasi si Sara mismo ang pumirma doon sa auditing report, sa liquidation nila. Bakit ipapasa ninyo sa COA yan na hindi tugma? Na may discrepancy ng 150,000. Yes, maliit yan. Kasi 125 million pinag-uusapan natin. Maliit yung 150,000 na hindi nagtutugma. Ganoon pa rin yun. Hindi nagtatali. Hindi nagtutugma. Ibig sabihin, may mali doon sa inyong paggamit. Kasi nga, tingnan mo, yung acknowledgement receipts, yung mga petsa, tapos na doon sa covered period. 2022, last quarter yung pinag-uusapan natin, pero yung acknowledgement receipt, yung mga resibo, 2023. Yun, may kulisap. Mas ka muna dyan, Sara. Diba? Sino ba maniniwala sa inyo niyan? Ito pa, may mga bogus na pangalan pa. Kaya tama yung sinabi ng NBI eh. 7 unique handwritings lamang po sa ginawa nilang analysis yung gumawa ng mga acknowledgement receipts na yan. Kasi gawa-gawa nga lang gawa-gawa lang yung mga pangalan na nakatanggap daw ng kabayaran sa pagbili ng information. O gamot pa yung binaya doon sa informant. Talaga nga naman, pwede nyo check sa balita yan. In fairness, Attorney Lorna Capuna, na-interview ko to dati. Siguro 10 years ago na-interview ko to si Attorney Lorna Capuna. Napakabait din ito sa totoong buhay, no? In fact, singit ko lang, no? Sabi niya nga sa akin, dapat daw nag-abogado ako eh. Nung na-interview ko siya, one-on-one sa dati kong trabaho, no? Anyway, yung kwento lang yon, no? Prosecution's Kapunan says she couldn't read because undilim. Defense's POA objects. Napakinggan ko yung exchange of arguments nila dyan eh. Tinututulan kasi ng defense ni Attorney Michael Powa yung line of questioning ni Attorney Lorna Capunan. Totoo naman eh. Ba't nakalagay kasi ang dilim? Halatang-halata, prosecution lawyer Attorney Lorna Capunan made comments in Vice President Sara Duterte's impeachment trial on the names of the acknowledgement receipts covering the confidential funds released by the Office of the Vice President, putting on record what appeared to be a play of words in the identities of the recipients. Correct! Ilabas mo yan sa PSA. Ang PSA hindi makakapaglabas na totoong nag-exist yung mga tao na yan. Si Mary Grace Piatos, ang daming agency na ang nagharap dyan kay Mary Grace Piatos. Hindi nila makita yung records. Si Bato lang naman ang nagsasabi na marami daw pong Mary Grace Piatos dyan sa Davao at mayayaman daw po yung mga Piatos dyan sa Davao. Hindi ipresenta ninyo as your witness
kung totoo nag-exist siya si Mary Grace Piatos. Ang ginawa kasi kung sino man yung gumawa ng liquidation report ni Sara Duterte, play of word. Kino-combine yung mga words. Halimbawa, Andy Lim, Mary Grace, mga kainan, Piatos Chicheria, Mary Grace Piatos, Xiaomi, Kokoy Villamin. Kasi gawa-gawa lang nila. 7 tao lang araw ang gumawa pumirma dyan sa liquidation report na yan This did not sit well with defense lawyer attorney Michael Powa, who objected to Kapunan's comments, saying she was giving color to the documents beyond what they contained. Correct. Nabibigyan mo talaga ng kulay yan, attorney Michael Powa. At huwag ka nang magalit kung natatawa ang taong bayan kasi yung liquidation report na yan nakakatawa. Sino ba gumawa niyan? Kayo din mismo. Yung defense din mismo ang gumawa niyan. Baka sabihin niyo political persecution na naman itong nangyayari. Kayo po ang nagpasa ng liquidation report. Si Sara Duterte mismo ang pumirma dito sa liquidation report na yan. Kaya kung may sisisihin, kayo ang dapat sisihin. Wala na pong iba. Kayo nagpasa niyan. Kayo gumawa niyan. At the trial, Kapunan presented acknowledgement receipts for Renan Piatos. Kapatid siguro to ni Mary Grace Piatos, no? Si Nova Santos. Ang hilig nyo sa chicheria. May Piatos, may Nova. Si Miko Harina, pagkain talaga feeling ko frustrated chef yung gumawa nito Piatos, si Nova, si Harina, si Marie Revilla, si Janice Marie Revilla, si Patty Ting. Kita mo, puro pagkain, Patty Ting, si Andy Lim, si Alejandro Piquet, among others. Diba? Upon presenting Lim's acknowledgement receipt, Kapunan said, kaya ko pala hindi mabasa ang dilim para kay Andy Lim, 50,000. Kung merong Andy Lim, siguro dahil pikit. Napanood ko itong part na to. Diba? Halatang may problema. Halatang may mali dyan sa report, sa acknowledgement report o receipts. At sa liquidation report na pinasa ni Sara Duterte, huwag nyo nang pagtakpan. May mali talaga dyan si Sara Duterte. Kayo ba convinced pa rin kayo? Ikaw na dilis na nakikinig sa atin, naniniwala ka pa rin kay Sara? Tingnan mo kung paano niloko yung taong bayan. Paano winaldas yung confidential funds, tapos yan yung ipapasang liquidation report. Di ba? Ang laking problema niyan. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap na winaldas yung confidential funds. Ay nako, marami pa pong mga body discovery in the coming impeachment trial days, trial hearings. Abintabayanan po natin yan. I-comment po ang mga nais ninyong opinion, reaksyon, mga nais nyo sabihin, ilagay dyan sa comment section. Mabasa lang iba natin mga ka-copy na sa Facebook. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.